At pagkatapos ang pasok niya, pagpasok sa templo, pagkapas niya na ang mga hayop, nagwala na ng tulo-tulo ang Panginoon Hesus dahil sinaula na ng mga tao ang templo. Paano ito nangyari? Na ganito. Ang pagsamba ng mga tao noong panahon ay wala na sa kanilang puso. Wala na sa kanilang puso. Ang pagsamba ng mga tao namin ay parang naging compliance na lamang sa utos ng Diyos. Naging compliance na lamang na sila ay makapaghandog sa Diyos na hindi nila alam kung saan ang galing ang hayop na yun at kung paano yun inalagaan. Naging compliance na lamang nila pagsamba sa Diyos dahil ito ay ginagawa nila taon-taon na para na lang ritual. Ritual na lang ang kapagsipa. Ngayon, makita natin sa talata na pagpasok niya, tataon niya ang misa na mga namamalit sa lapi. Tingnan mo natin, mayroon lang mananalig na namamalit sa lapi kasi ang mga Israelita o ang mga Hudyo sa panahon noon ay nakalabas nila kung saan dahon ng mundo. Ngayon pupunta sila ngayon sa Jerusalem para magsimba sa Diyos. Sa pagsimba nila sa Diyos, mag-aalay sila, dapat sila magdala ng alay sa kapapatawad ng kanilang mga kasalanan, sa pagpapasalamat sa Diyos. Gagawin nila yun for compliance na lamang. Sana diwa ng pagsamba, sana buong puso ng pagsamba, nawawala na. At ang patio, na dapat na doon ang mga pare na magtatayo sa patio at babas-basa ito mawiwisikan ng tubig na may dugo o hatong dugo ang mga tao bilang katubayan ng kanyang pagkadong. Wala doon. Ano nangyari? Ang mga ngalakal, ang mga negosyante, ang nagpapasada sa patio na para lamang sa dako ng mga pare. Nasaan kaya ang mga lingkod ng Diyos sa panahon? Nasaan kaya? Na dapat sila matuturo ang tunay na siwa ng pagsamba, na sila maging tunay na magturo ng tunay na pagiging Kristiyano, na magtuturo ng tunay na paghandog sa Diyos. Subalit wala sila. Ano nangyari? Sa halip na maghanda sila ng hayop ang mga tao na panghandog sa Diyos, ano ang hinahanda na lamang nila? Ang hinahanda na lamang nila ay ang pera. Pupunta sila sa templo, dala-dala nila ang pera, na sa halip ng dala-dala nila ay hayop, pera na lamang ang dadalhin ang magaling na naman kung pera na dadalhin. Doon ka na lang bibili sa templo ng hayop at doon ka na rin kakatay ng panghandog mo sa Diyos, doon ka na rin magsusunod, o lahat-lahat nandun na sa templo, pera na lamang ang dadalhin. Yun ang nakita ko nangyayari sa templo. Kasi dumami na ang mga negosyante. Dumami na ang mga malapang sa negosyo sa loob ng templo. Inisip ko nga dito, baka ang mga lingkod ng Diyos ay kasapakat pa ng mga nagtitinda kasi pinahintulutan niya na isalaula ang templo ng Diyos. Baka sapakat pa. Tama ba ang kanilang ginawa? Nasa tama ba silang posisyon? Ang salapi ba ay mahalagang parte ng pagsimba nila? Nang binigay ang utusan ay hindi pinag-usapan ang salapi. Nang binigay ang utos ay hindi pinag-usapan ang salapi. Ang pinag-usapan mo ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. No, pag utos ang paghandog sa Diyos, ay hindi pinag-usapan ng salapi na magbibili ka lamang kung sinabi doon na mag-alaga
Ingat na walang kapintasan, magtabang hayop.